up guys? Welcome back to my channel. So for this vlog ay dumating na yung araw na hindi natin hinihintay. Yon ay ang masira si Jixie. Kung ano ang sira niya? I think ay yung kanyang knuckle bearing. So mamaya discuss natin kung ano yung knuckle bearing. So punta tayong Kabanatuan ngayon, doon sa may casa natin. So nagpost ako doon sa may GC. Tinanong ko saan pwede magpunta na magaling na mekaniko na malapit sa Malolos. Marami may nag-recommend, Dasma, lagay ko na dyan kung sino sila, Dasma, tsaka Taguig. Kaso parang ganun din kalayo eh. So I opted na pumunta na lang sa casa natin. So yun, punta tayo ng Kabanatuan ngayon. Grabe, pag nag-vlog tayo laging umuulan. Tingnan nyo naman oh, muntik nang dumumi. Yun lang. So tara, tuloy natin yung biyahe natin and discuss ko kung bakit nga ba nasisira yung knuckle bearing natin or yung ball race natin. So let's go. Okay, so yan, nakapagtanggal na tayo ng ating kapote. Pagdating natin ng San Ildefonso, hindi na umuulan. Pero mas okay na yan, di ba? Alright, let's go. So pag-usapan na natin kung ano nga ba yung mga causes or signs na sira na yung ating ball race or knuckle bearing. Una ay yung para siyang may sariling buhay, lumiliko siya. More likely ay mabigat. Sa akin, sa experience ko dito ay mabigat siyang ikaliwa, pero napakadali niyang ikanan. Parang sobrang dali niyang, ang gaan niyang ikanan. Yun. And then yung sa ko pang na-experience is yung nag-wiggle siya kapag in high speed, binitawan mo ganun. Pero na-discover ko lately na incorporated din pala yun sa kapag may top box ka. So alloy top box yun sa akin ng 45 liters. So medyo mabigat guys. So mind you, baka akala nyo sira na agad yung manibela nyo. Pag nag-wiggle, more likely dahil yun sa may top box nyo. So try nyo yung tanggalin. Kapag ganun pa rin yung feeling, check nyo na yung knuckle bearing nyo. So bakit nga ba nasisira yung ating knuckle bearing? Siyempre, the most obvious reason is yung sa tagtag. Natatagtag ka, nalubak ka ng malala. Ako sa personal experience ko ay araw-araw ko natatagtag dahil taga Bulacan tayo. So alam nyo yan. Tapos yung sa may papasok pa sa may mismong bahay namin ay araw-araw ako nag-off-road sa Putikan. So medyo expected ko na talagang may masisira sa suspension ko. Yun nga, yung sa knuckle bearing ko, yun ay in-expect ko na. So yan yung guys, yung mga pyesa na medyo wear and tear yan. Medyo nabilis lang sa akin kasi lately, kung napapanood nyo yun, mga vlog natin, nasusubaybayan yung mga vlog natin, kung saang trail tayo dumadaan at natatagtag tayo, syempre kapag rough road yan, hindi naman parang ganito na smooth sailing yung takbo natin. So na gaganon-ganon ka, di ba? And may mga mabatong part, ganun. So nasan nga ba yung knuckle bearing? Ito yun, andito sa may ilalim na yan. Dalawa yan, nasa may taas, tsaka may nasa ilalim. Hopefully, sana, pwede rin lumuwag lang. May chance naman na lumuwag lang kasi mabago-bago pa siya. Pero I think di naman ganun kamahal yung knuckle bearing. Hassle nga lang kasi sa may malayo pa ako pumupunta dahil medyo hindi ako tiwala sa mga malapit sa amin. Kasi syempre hindi naman medyo familiar yung Gixxer, di ba? So syempre doon tayo sa may nakakakilala sa motor natin para hindi na madagdagan yung problema niya. Tsaka problema ko syempre, tsaka gastos natin. Magpapalit nga rin pala ako ng ating spark plug. Yan, nabuhay pa yan, no? Na iridium. Pero I think isa-separate na vlog ko yun, pati yung sa may engine oil natin, kasi may maintenance na rin siya ngayon dahil 1 year na nga siya. 2 hours later. Alright, ito yung mga big bikes oh. Kawasaki, Honda I think. Oh, Triumph pa lang, sorry. Dito lang siya, tapos ito yung Suzuki. Dito tayo sa may service center. Sana andyan si Kuya at wala siyang ginagawa. Uy, wala siyang ginagawa. Pasok ko na, bossing. Kita na ba?
Sira ata yung knuckle bearing ko eh. Oo. Tapos papapalit din ako spark plug kuya. Saka changer. Pa-check na rin lahat. Ito yung dahilan kung bakit dito ko pa ito dinadala guys, para alam nung mechanic kung asan yung pyesa, paano baklasin yung kaha. Tsaka makikita mo kasi kapag may concern, tsaka knowledgeable yung mekaniko dun sa may motor mo. Experience ko kasi dinala ko to sa ibang mekaniko na parang di familiar dun sa motor. So para sila nag-trial and error. Syempre as an owner, medyo nakakabayan. Tsaka syempre gusto natin dun tayo sa may sure na marunong gumawa. Ang diagnosis ni sir ay sumikip yung ating knuckle bearing. So dahil lagi natatagtag, kaya ang ginawa niya ay niluwagan niya. So yan, ganyan luwagan yung ating knuckle bearing. Tanggalin niyo lang yung cap sa may taas and then adjust yung mismong bearing natin, which is yan. Guys, ito nga pala yung ipapalit nating spark plug. Binili ko lang to sa may Lazada, so lalagay ko na sa description box yung link para kung if ever interested kayong bumili din. Ito ay Uma Racing Iridium spark plug na long thread. Usually ang mga stock na spark plug natin ay mga copper, pero ito ay iridium, which is mas mahaba ang buhay at mas maganda yung sunod. So makikita nyo, tatlo yung kanyang electrode. Alam ko electrode yung tawag dyan sa may parang tip. Based sa mga nakikita at napanood ko, ay makakadagdag ito ng konting power dahil mas maganda nga yung sunog. Pero maganda rin na tago-tago yung spark plug eh. Hindi nababasa. Hirap nga nang dukutin. Tatanggalin lahat. Actually, kakapalit ko lang ng spark plug nung ika 8 months na PMS niya. Ayun, okay, di pa masyadong sunog. Pero tabi natin yan para in case if emergency na kailangan natin magpalit agad. Kasi okay pa naman siya. Ito nga pala ipapalit nating engine oil guys. Kicks na fully synthetic. Yan. Kaya ba anong ginagamit yung engine oil? Ako kasi ay papalit-palit ako ngayon dahil nag-experiment ako. Fini-feel ko yung iba't ibang engine oil kung ano yung mas maganda. And syempre kasabay ng pagpapalit ng engine oil yung pagpapalit ng fuel filter. Yan, combo. Tsaka masarap na kape. Pagkatabi lang naman yung sa may engine oil na plug natin, tsaka yung fuel filter na lalagyanan. Pinapakita ko nga procedures na ginagawa ng kasa guys, para if ever may tools naman kayo, nagtitipid kayo, gusto nyo personal care yung motor nyo, kayo na lang yung yan, personal RS8 na gumawa. Yan. Pero parang ang bilis umitim ng RS8. Okay pa naman. Chain adjustment guys. So makikita nyo napakalinis nung motor natin, di ba? Kulay choco na brown. May palubricant pa nga ng chain si kuya. Thank you very much. Aba naghintay nga pala guys ay pumasok ako sa showroom at tinanong ko if andyan na yung plate number and andyan na daw. Wala pa rin kayo ng 2023 yan sa Jigsaw. Ay, wala ako. Ano ba pinagkaibahan? Parang naging 1 liter lang ata yung engine oil. Tsaka kulay yun lang, design lang. Dami nga nagtatanong yung kulay ng akin. Yung parang naka-display niya yung kulay itim. Oh. Ay, hindi gusto nila. Eh sabi ko nga, tayo siya sabi 2023 na. Alok mo na lang, sir. Address ko, contact number, signature. Ay, pwede. Thank you. Thank you. Makapogi talaga nito. 250 SF ata to. Ata. Siyempre kabit agad natin. Isang taon natin itong hinintay eh. Tsaka para mas komportable tayo sa mga checkpoint, di ba? Ikaw ba kuya, anong ginagamit? Ay, Suzuki mo. Sa itong Raider na? Sabi na eh. Okay, so final inspection na and may tatanggalin na lang si kuya sa may dashboard natin, which is nakailaw yung
oil change na indicator. Nasakto ko nga pala may promo sila kaya tumataginting na 199 lang ang nagastos ko. Alright, we're good. Buti na lang, kailangan lang daw luwagan dahil sumikip yung ating knuckle bearing dito. In-adjust lang ni Kuya kung makikita nyo kanina. Kaya pwede na tayong umuwi. Mas matagal pa yung biyahe natin. Salamat kay sir. Nakalimutan ko na naman kunin yung pangalan niya. Let's go. Testing natin yung UMA spark plug maya maya pag medyo makakahataw-hataw tayo. Woo! Yun, nasa katinoan na yung motor mo. Ay, oo nga, mas maganda, mas magaan. Hindi siya ganun, syempre wala naman tayo masyadong na-expect na power dahil spark plug lang naman yung binago natin, pero nararamdaman ko yung parang bang hindi siya hirap na umabante. Oh, ang sarap pare. Pero syempre may dagdag na rin na bagong change oil tayo and bagong adjust yung ating kadena. O nga pala guys, ang susunod nating vlog ay pupunta tayong Marilake. Kaya tayo nagre-ready, kaya tayo nagpa-maintenance. Woohoo! Sarap ng nasa normal na yung motor mo. Mamaya try nating bilisan yung takbo natin doon ulit sa bypass kung may pinagbago nga ba. Alright. Pero so far I'm satisfied guys. Kailangan na lang nito ay linis. Kasi kung makita nyo, sa amin kasi umuulan pero dito parang desyerto yung init. Let's try now. Kamali pa. Mas malakas nararamdaman ko. Pero konti lang naman ah. Pero alam mo mas lumakas siya. Pero umabot na ng 67 yung third gear ko eh. Lumakas mga pare. Dati pinakamataas na nung fourth gear ko 76, 77. Kaya na umabot ng 70 nung third gear eh, kung nakita nyo. Lumakas. Nga pala guys, kung magpapalit kayo ng inyong spark plug, meron kasi sa Lazada ako bumili lagay ko dyan yung link. Dalawa yung klase, isang short thread, isang long thread. So muntik na ako magkamali doon. Nung buti nakita ko sa description, product details, long thread ang para sa Gixxer. Kung magpapalit kayo guys, tinan mo dati 76 lang to. Wow! Simple Joyce. Tsaka hindi siya pilit na pilit ngayon. Grabe naman yan sir. Wala akong problema mag 90 ngayon sariling buhay yung manibela ko. Okay, to sum up our vlog guys, so sa knuckle bearing, in-adjust lang yung ating knuckle bearing, so niluwagan I think.
Ayun ay kapag nag-wiggle-wiggle na or parang lumalaban yung ating manibela, yun. Pwede nyo lalo kung bago pa yung motor, pa-adjust nyo lang. And then second, nagpa-change oil tayo. Ang ginamit natin ay, ano nga ba ginamit natin? Kicks ata. So far okay pa siya. And then palit ng filter, basic maintenance. 1 year kasi to guys. And then nagpalit tayo ng UMA spark plug na so far ay maganda yung response. Naka 70 ako sa 4th gear. Dati 76, 77 lang yung high speed, top speed ko doon sa 4th gear. Pero ngayon ay comfortable ako naka 70. So good na good guys. Tingnan natin kapag tumagal pa, bigyan natin kayo ng review. Try muna natin. So enjoy muna natin tong ride pa uwi. Thank you for watching guys. And dito na ako magpapaalam kasi mamaya mag-enjoy na lang ako ng pagmumotor. So thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and like the video. At kung may gusto kong sabihin, sana hindi naman violent reaction, please do comment na din. For more contents like this, please subscribe. Next ay travel naman tayo. Yun lamang. This is Kenya Travel. And saying, ride safe, God bless. Gusto niyo makita yung wiggle? Share ko lang. Pero normal yan sa may top box na mabigat Tapos marami pa akong dala.